Pinchas, as we read the previous Parashat Balak, we can find the background of the Parashat Pinchas. And we can find that si Pinchas mao ang apo ni Aaron og siya mao ang anak ni Eleazar nga satak na nga gihimo ang consecration of the Kohanim. Wala siya maapil, and when they were anointed, Hashem said, ang tanang mga anak nga may mugso gikan kaninyo, they are Kohanim. Since natao na siya, that's why wa siya abot sa pagkakohen. And makita nato na ang description ni Pinchas, siya mao ang kataong zealot. Dunay kina daw o ngadto kay Hashem. And kini mao ang nakatulak kaniya sa paghimo og gitawag og righteous deed or good deed. Tungod sa sala nga kini gi resulta sa gitawag og plan B ni Balaam. Because Balaam was not able to curse Israel, although he was an expert of cursing people. Why? Because he knew when Hashem got angry with humanity. Kabalo siya kanusa siya masuko. And we can find in the book of Psalm 30 verse 6, for his anger endures but a moment. Ang iyang kasuko kadyot lang, and it is a fraction of a second, and that is the word rega. And matod pa ni Rashi, rega is 1 second divided by 88 or 888, and that is the term rega. That means wala pa kakauban og itok sa imong mata na man ang rega. And Balaam was so expert. Kanus masuko siya Hashem. But then when he stood up and pleaded for Hashem's anger, iya ang nakita nga sa pila kadlaw wala joy rega. Wala joy moment nasuko si Hashem sa Israel. He was seeking for an occasion that Hashem be angry. But not even one rega. Not even a split of a second. So, he said to Balak, I can't curse them. Dili na ko sila ma-curse. Tungod kay maka-curse lang ko og tao if ever nasuko siya Hashem. Og eksperto siya kanusa masuko siya Hashem, it is known to him. So, unsay nitabo, tungod kay si Hashem wala man nasuko sa Israel, what happened to Israel? Ang Israel nakasala. Nga naman tungod kay si Hashem wala nasuko. And that's why they committed sin. And as a result, may abot og plan B. Og ang plan B ni Balaam mao, come, I will give you an advice. Kung gusto ka nga masuko si Hashem nila, pagkaw sa inyong mga babae, ug niya
pagbutang mo din na og tulda mga restaurants, butangin ninyo og idol. Niya mo duol na sila, mangaon, o niya mo simba na sa idol. That's the time nga masuko siya chef nila. That's what it was. Mao kadto nga moment nga nasuko ta Shem. Nga naman doon kay gawas nga nagsimba sila idol, sila nag-commit og sexual immorality. And as a result, sila giatake og plague. Adunay virus nga mi dasmag sa community. And they were all weeping. Lang tanan naghilak. Nagtuaw. But in the midst of their weeping, si Zimri, nga mao ang prince of the family of Simeon, nagdala og Midianite woman, Auskap, princess sa Midian. And then, may challenge kay Moshe. Moshe, is it lawful to have a Midianite woman? Then si Moshe wa katingog. Ano man tungod kay ang iyang asawa Midianite. And then Moshe then do something. But accordingly, si Zimri o si Cosby naghimo og sexual immorality in the public. And then in the halakha sa mga Jewish, if you're a Jew, o niya nakakita ka og jeepis nga nagdala og babae nga guya, o niya nakighilawas diya sa public, pwede ni mo patsyon silang duha. Og dili ka accountable sa sala sa murder. And that's what Pinchas did. O ka nang gito ni Pinchas. Because Pinchas was a zealot for the Torah. And according to the commentators, the Jewish commentators, sa ihimo ni Pinchas, ang Jewish community got angry against him. Nasuko niya. Although the plague stopped. Why? Because it pleased Hashem. The anger, the vengeance, ang kasuko ni Hashem, kini nawala. Nga naman tungkol sa gihimo ni Pinchas. And that's why mihunong ang plague, mihunong ang virus. And yet ang mga tao nasuko ni Pinchas. And he was charged as murderer. In the considered portion says, if a person does what is good and people will accuse you, regardless of its intention, still the good deed that you do remains good. Wala magsapayan kung unsay una-una sa tao, unsay komentaryo sa tao. O wala magsapayan kung unsay imong intention, basta kay naghimo ka good deed. That alone will complement. Now what you do, it is a good thing. Masaksi ka maayong butang. O sa gihimo ni Pinchas, Hashem's anger stopped. Although 24,000 died, 24,000 died in the plague. And then the 24,000 we can find when the census took place. So makita nga 22 na lang or 20 plus no ang tribe ni Shimon. In fact, pag previous is 50 plus, perhaps 57,000. That means
majority sa nangamatay mga tribo ni Shimon. Tribe ni Shimon. Mao ang naigo sa plague. Tungod kay ang ilang leader, ang ilang prince, mao ang nag-una-una sa pag-commit og sexual immorality. Okay? Og sa pagsimba og Baal Peor. In Tehillim, we can find 30 verse 6 that Hashem's anger is but a moment. Kumbaga, fraction of a second. And yet, the effect is very fatal. A moment lang iyang anger. Split of a second. And yet, makita nato ang effect. Ang nangamatay, 24,000. And yet, ang iyang kasuko, fraction lang sa usa ka segundo. Parang si Balaam, expert siya kung kanusa siya masuko. That was the time nga manunglo siya. Tungod kay walay protection ang tao sa takna nga siya masuko. If ever masuko siya, then open ang tao. No protection for humanity. Si Rabbi Meir, ang iyahang kasuko siyang silingan, misangko sa una-una nga iyahang tunglohon. O garon mo ipikto ang iyang curse, kinahanglan ka, timingon niya nga kanang nasuko siya siya. Ang question na yun ay adlaw masuko siya siya? Matod sa mga sages, yes. Especially sa pagsilang sa adlaw. Masuko siya. Nga man, kaya mga tao daw, muhapa daw dayon kay musimba sa adlaw. Pero, ang sign niyo daw nga masuko siya Shem, kung ang tapay sa manok mo puti. Kung muputi ang tapay sa manok, ang iyang crown, o nang panahon nga nasuko siya. So kuha siya sunoy, yung hikot siyang katriya niya, yung giatngan kanusapat, muputi. Matulugan na lang siya, pirat-pirat na lang yung mata, wala niya po ni puti. Ibadlong siya sa asawa o Rabbi Meir. Matod ba sa Talmud, si Rabbi Meir, anak daw ni Nero. Kay si Nero, uman sa iyahang pag-declare sa mga Romans nga nabuang daw si Nero. Oto ni Puli ang Vespasian, ang papa ni Titus. Ang unang tuyok sa temple, kay 7 ka tuig, ang unang 3.5, si Nero. O ang nihuman mao si Titus. Anong nga katiwa si Nero, nabuang daw si Nero. Para sa mga Romans, nabuang siya. Sa story sa mga Jewish, nganong gitawag siya nabuang kay nag-convert day siya pag Judaism. And yes, of course, kung ikaw usa ka Roman Emperor, mag-convert ka Judaism, is enough. Natawag yung nabuang. Nabuang na ni siya. And then, nakaanak pa siya. Yung anak na himong one of the greatest rabbi, Tanaim rabbi. Nga mao ang usa sa mga talmidim ni Rabbi Akiba. Og siya mao si Rabbi Meir. Anak daw siya ni Nero. Kawalo mo sa
computation sa mga Christians anang 666. Si Nero ang unang ngalan nga pag-compute 666. Nga naman, sa Hebrew kung isulat ang ngalan ni Nero, that is Neron Kisar. Neron, non, res, and then vav, and then non. Neron, Kisar, kof, samek, res. I-total mo na 666. So si Nero daw ang 666. Sabi ninyo, nining panahon nga nagsigigira, halos madungga na lang nimong mga wali sa mga pastors, puros antikristo, na daw 666, usahay si Trump pa dyan ang 666. Nabalubuan ang 666, atod pa sa mga expert. Ngano mangita pa mamuglain niya ngano ang mga tao hadlo kog 666 nga ilaha mong gani nang gisulod-sulod silang bag. Ila man ganing gibutang ilang ngalan dito nga part sila sa 666. Once kanang computer, kanang www.com. Kay kanang www, vav mo na sa Hebrew. Vav. And vav is 6. Therefore, www, that is 666. Nagpasabot nga, ikaw nga nagsigig, engage sa ng computer, nagsigig na nag-engage sa ng 666. Yeah. Ningon pag yun nga, nana ang 666, asa man? Tuwa dito ko na. Tuwa dito na siyang bulsa. Ang 666 na siyang bulsa. www. Ay, ito problema ng mga tao nga matlok na sila ng 666 nga numero, pero kadtong mga code, wala kabalo. Inom siya energy drink, Monster. Yun siya, pre, ang bantayan yun na turun karang 666, di kita bu, wala na pre. Nibit-bit siya siyang ginom, Monster. Vab. 66, ang iyang ginom, 666. Muna yung lagi mo, lagi problema lagi, oy. Ang problema sa tao, originally, tungod kay ang New Testament gisulat sa Griego, at is CHXS. Nakita nung sa CHXS, Revelation 13:18. Pinadayag 13:18. Pinadayag 13:18 taron sa Griego. Tara, kita na ko dyan. Revelation 13:18. Ang tanaw ni mo na, dili yun na siya 666. Tara, ina dyan. Griego. Kato, ka na Griego. Click na Griego. Ano ka na? Sige, dili sa ubos. Pinaka-ubos. CHXS. Ano siya? Karong gi-interpret na ni, perhaps si Renyos gi-interpret na, yung i-compute 616. Ito pinakauna nga conversion of that number, of that characters 616. Pag-abot ni Polycarp, yan na pong gi-compute, yan na pong gi-usab siya. 666. Ang mga tao nangalisang na ng 666. Now, mauna siya. Yan, kalisangan nila ng 666. Tungkol kay mauni ang piro sa mapintas na mananap. Unya ang iyang cellphone na kung mabilin sa balay, iyag yun ang balikan. Kung mabilin iyang cellphone sa karinderya, sa restaurant, murang tarantay yun na siya asa ng takong cellphone.
Nga nung mataranta man siya, o siya kabalo. Nataranta siya kay naaraba dito ang 666. Wala siya kabalo. No? O niya, magbaliwali pag yun. Kay pastora siya. Mga igsoon, kinaglan kayo na to ng 666. O niya, yung igsoon siyang bulsa. Mao lagi, mo na yung problema. Lagi ganing wag kita di bawaan, no? Tao, wag kita kabalo. Hangtod nga, murag ang tao, murag nagdukdok na siya siyang kaugalingong ulo, wala na nga taranta, matao, ano 666. Hangtod nga ilagi akusahan nga, ang mga Jew, mawala yung 666 gyud. Bitaw. Kung mo ang makita, si Solomon, nakatigom siya o bulawan nga 666,000 tons of gold. 666,000. 666. Yung mga sila, kanang 666. Ang mga Hudiyo. Kaya kita na nila ng Star of David, ilan na? Ilan ni hapon? 1. Unom ka triangle na kilid. Tanawa. Unom. 666. Anong Star of David? 666 na. Wala problema. Kasi sila rin nangalisa nga ng 666 niya. Sila rin po yung masangil. Ang mga Jew, analisa nga ng 666. Nga naman, i-connect nila ng Antikristo, nga mga muhari, istibo kalibutan. There is no such Antichrist as far as the Tanakh is concerned. Why? Doon ay gugmagugwar. Pagkuhan sa gugmagugwar, ang Moshiach bin Yosef, mag-lead sa gera, o yan, mudaog ang Israel sa gera against sa mga nations, against sa anti-Semitic, o gonya, mo abot si Propeta Elijah o si Propeta Elijah mo declare nga ang Messiah bin David mo abot na og iyang gihugan og unya tukuron ang temple. Asang 666? Ngayon sila nga, ang 666 mo lingkod daw na sa temple unya magpasimba. Asa nga temple? Misayanik? Masig bugos pa sa nga temple. Kaya ang ilang pa pasabot na maglingkod sa temple, they are misquoting. Antiochus Epiphanes. Kasi Antiochus Epiphanes mo ano big figure sa Antikristo. Nga nilingkod daw si Antiochus Epiphanes ito sa temple o yan magpasimba sa mga tao. Mga kaigsunan, Christianity is got confused. Pero tigil nga confused. Now, and then, mabot lang sa level nga, murag, hulgaon nila ang mga tao. Hulgaon nilang tao sa gira, nga musangko dayon sa Antikristo, musangko dayon sa 666. Anyway, okay, so let's go back to the zealot. Ang tao nga zealot, makita nato nga diin si Hashem mismo ang nalipay niya. And he received an everlasting covenant that according to the records, most Kohen Hagadol coming from Pinkas. Kasagaran Kohen Hagadol sa first temple, gikan sa lineage Pinkas. Si Eli, kaliwat ni Pinkas. And then, ang misunod, hangtod misangko nila ni Chadok. So makita nato na ang gihimo ni Pinkas, makita nato na it is approved by heaven. O once ang kalangitan mo ay ma-approve nato, ang kalangitan mo ay ma-approve nato, then there will be a covenant of peace, covenant of shalom. Regardless kung unsay comment sa mga tao, unsay komentaryo nila,
As long as you are doing it for the sake of heaven, you're doing it for the sake of your neshama, you're doing it for the sake of the soul. And that's why I told you, kung adto ka og Israel, makita nimo kinsa ang taong busy for the soul. Busy for the neshama. Huwag ka na walay laing Israel. Kasi gingon ni King David ganina, nangamuyo siya nga totally free na unta siya sa obligation sa mga physical matters. Para makafocus siya sa iyang tisuba o makafocus siya sa pag-perform sa service kato kay Hashem. And as a result, he will be elevated higher and closer to the Creator. Yun na ang mga taong mga silot. Desiring for more. Dili sila kontento sa nahimo nila gahapon. They are all history. You can no longer change them. But for the Jews, even when we pray, demands courage. Even when we read the Torah, demands courage, kisuk. Na Hebrew. Even we give tzedakah, it demands courage. Even mangita tag trabaho para sa ato ang parnasa, para sa ato ang income, para sa ato ang needs nga matagbo, it demands kisok, it demands courage. And everything is for the sake of the soul. It is done for the sake of the soul. As I've shared to you, saludo ko sa mga Jews. Ultimo, magbaklay sa karsada, gabit-bit sa iyang sidor, kakibot-kibot ang baba. Musakay og bus. Dili ka kakita dito nga busy kaya sa iyahang cellphone. Naalang siguro usa or duha, unya lahi siya nga tao. Pero I'm talking about majority of the Jewish people. Sagnaa sa pas, buntag man, udto man, gabi man, nagsigig kibot-kibot ang baba, nagsigbiraka. Padulong og hotel. Wala pa niabot og hotel, nagsigi nagkibot-kibot ang baba, nagsigbiraka. Nisakay na pog bus kay manguli. Gikag hotel, nagsigi lang gihapog. Ukab sa iyang sidor o niya nagkibot-kibot ang baba at offer biraka. Makaingon ka lahi ni nga tao. Walay komentaryo ni Napoleon Bonaparte. Lahi ning mga tawhana. Lahi ni sila. Lahi ni nga nasod. Lahi ni tao. Yes, of course. Yung ubang mga tao masina sa Israel. Tungkol kay chosen sila. Hindi na ninyo mausab. Eternal covenant na siya. Dapat, ingon na lang silang amiguhon. Kaya once amigo kanila, si Hashem pod mo amigo nimo. Pero kung awayo nimo sila, si Hashem pod kalaban nimo. And if you bless them, Hashem also will bless you. If you help them, Hashem also will help you. Kumita na konsulti nga, kung unsa may rason nga nakaadto mi og Jerusalem, katong giingon ako ninyo nga, atong Shabbat nga nangadto mi ni Mrs. Alas 8:20 guro mi naabot. Niya, 8:15 sa magsud. Niya tingala mi, nganong ang mga tao nas gawas. Tungod kay nga ilang center nasa underground. Nakatulad yung dalan nga ang giyagian, atop na ito sa ilang bitkinisik. Kunya ni trip off ang ilang mga circuit breaker kay na ay shorted ang linya sa refrigerator. Sa layo pa ko niingon na ang kansan, I see, here he is. My friend ka. Since you're not yet Jewish,
come, help me. I need your help. Please switch on the light. Switch on the breakers. Go with me. Switch na. Bisa ko sana kung switch mo balik. Agi short dito. Giibot ang cord sa ref. Gi-switch na ko siga. Og silang tanan malipayon kayo. Siya, you save our Shabbat. Baruch Hashem, you are here. Makaingon ko, kung doon na may rason siguro nga, tingin ko si Mrs. Kung doon na may rason, nagiparita diri, burag ka na. No, dapat mga tumo dito kay mapalungan ni silag suga. Niya kinahanglan ni sila og nuwakaid. Kinahanglan ni sila nuwakaid nga muswiks. Wow. Iyan ninyo makita ang relationship sa Jewish ug sa nuwakaid. Now, morang kamo nga wala mo'y pangandoy nga mag-convert, remain a nuwakaid, that is a kasid nuwakaid. A zilot nuwakaid. Now, nga naman, in every nation, there are righteous people nga gi-raise up ni Hashem. Makasid nga mga tao. Ngayon mga balaang mga tao. Tao? Si Ramon, ng utana na ako gabi, gapon, kanabang nagsimbag idol, elder, righteous na, napoy righteous nila? Ingko, wala. Nasimba po idol, pero naay good. Naay mga tao nagsimbag idol, pero good nga mga tao. Magbuutan nga mga tao. Mabot ang panahon nga manuwa kahit yun na sila. Ano man, gilipat-lipat lang na sa religion ni ining mga nations. Kung makaadto ka og Jerusalem, dito na yun, di mo makitaan, kinsay bakako at kinsay tinuod. Makita ni mo kinsay tinuod. Sabi ninyo, ay mga pari, magbaklay-baklay dahil sa karsada, sa Jerusalem, muragludon ko magtanaw. Mga taong nagpakaroon nun. Sutana-sutana. Karon ingnon nga balaang mga tao, mga hipokrit ka mga tao. Kaya ilang gidisib ang mga tao sa gawas. Unya mga angkon-angkon nga ang Jerusalem para maguna sa tulo ka mga kaliwatan ni Abraham. Mga Hudiyo, mga Muslim o Kristiyano. Ang Kristiyano nangangkon nga kaliwat daw sila ni Abraham. Which is false. False. Sheker. Yamingon nga, gilugan magudang yung Israel sa tulo ka mga religion. No, that's false. Duha lang ang nangilog. Muslim lang o Kristiyano, mo lang na nangilog. Yung iapil ng Jew, wala nangilog. Sila'y tagiya na. Amin ba? Sila gituginan na ang temple ila na sa Jew. Ang Kohen diha kaliwat ng pinkas. Nakadawa itong eternal covenant. And they were the sealed people. I'm looking forward dinhi sa mga nuwakaid sa Pilipinas, doon ay mga pinkas in spirit nga mahimong Kohen. Sa third temple. Kay sa third temple di ay kada nation doon ay Kohen nga mo lead sa tao. May Hashem be with you and bless you, inspire you always. May Hashem cause the fire to burn deep inside you, to serve Him more, to desire for more, to desire a higher level of the level of His neshama, and to get closer to the Creator Himself. Shalom, shalom be upon